August 24, 2023, nagsimulang magtapon ng Japan ng kanilang Fukushima Nuclear Power Plant waste sa Pacific Ocean. Kahit napakaraming tumututol dito, ano kaya masasabi ng mga eksperto sa nais na mangyari ng bansang Hapon? Bago po natin pag-usapan yan ay inibitahan ko po kayong mag-like, share at subscribe sa ating pong channel. Maraming salamat po sa inyong suporta. Matatandaan, Marso 2011 ay napinsala ng napakalakas na lindol at tsunami ang bansang Hapon na may estimate na 18,000 katawang namatay, kasama sa nasira ang Fukushima Nuclear Power Plant. At simula 2011 ay pinalalamig ng pambobomba dito ng tubig sa planta para lumamig at makontrol ang Fukushima Power Plant. Ito rin ang problema ng Japan sa kasalukuyan. Simula 2011 ay nakaipon na sila ng mga nuclear waste galing sa planta dahil sa patuloy na pambobomba nila ng tubig. Nagsabi nila hindi daw long-term feasible solution ang kanilang ginagawa at nakaipon na sila ng 1.3 million toneladang radioactively contaminated na tubig. Simula August 24, 2023 ay magtatapon na sila ng nuclear water waste sa dagat Pasipiko. Ayon sa operator ng Fukushima Nuclear Power Plant, Tokyo Electric Power, ang kanilang pagtatapon ng nuclear water waste ay dadaan daw muna ito sa treatment bago ito hahaluan para maging safe na daw ito itapon sa dagat. Even after treatment, the water contains unacceptably high levels of radioactive substances, tritium and carbon-14, which are difficult to remove. Japan's solution is to dilute it with seawater before releasing it into the ocean. Many scientists have backed the plan, saying it's sound. The UN's International Atomic Energy Agency has also said the plan complies with international standard and would have negligible impact on the environment. Yan po, sabi ng UN, negligible impact daw po ito sa environment. Bakit man nila itatapos sa Pacific Ocean? Ayon po sa Wikipedia, ang Pacific Ocean ay ang the largest and the deepest Earth's 5 oceanic division. Ito ay nag-extend from Arctic Ocean sa north papunta sa Southern Ocean. Ito ay nakakarating ng Antarctica sa south. At meron po itong bounded ng continents ng Asia and Oceania sa west at saka America sa east. Ganyan po kalawak ang nasasak na Pacific Ocean. At narito naman po ang mapa ng Pacific Ocean current ng mga alon. Kaya madami ang nababahala sa magiging epekto, lalo na ang mga umaasa sa dagat, ang hanap buhay. Kaya nariing tinututulan ng mga mangingisdang Hapones paano na ang kanilang hanap buhay. Makikita natin sa galaw ng alon sa dagat Pasipiko ay tiyak aabot ang nuclear waste sa mga karatig na bansa dahil ganun kalawak ang Pacific Ocean. Ayon sa gobyerno ng Tuvalu, ang karagatan ay ang aming pinagkukunan at hanap buhay sa Pasipiko. Gagawin natin ang lahat upang maprotektahan ang karagatan at maiwasan ang inisyatibang pagtatapon ng nuclear waste ng Fukushima. According naman sa Democratic Party leader Lee Jae-myung, Japan has ultimately chosen the path of an environmental war criminal. He said the administration of Japanese Prime Minister Fumio Kishida would be recorded in history as the criminal that committed environmental terrorism against humanity. Sabi naman ng North Korea accused Japan of deceiving and mocking the international community, urging Tokyo to immediately stop releasing treated radioactive water from the damaged Fukushima nuclear plant into the sea. Nagsabi naman ng China sa Japan, kung sinasabi ng Japan na naiinuman tubig, bakit hindi nila ito inumin? Masyadong prangkang sabi ng China, di ba? Narito ang ilang opinion nagmula sa Science Media Center. Galing po ito sa University of Auckland
The release of currently filtered cooling water containing tritium atoms from the Fukushima plant will not cause physically detrimental effects. Tritium is produced naturally as part of our normal environmental background radiation, and it travels via rain or rivers into the world's oceans. The water release is designed to have 7 times less tritium per liter than is recommended for drinking water by the World Health Organization. Much more tritium has been released by normally operating nuclear power plants in the North Pacific Ocean, since those plants in China, South Korea, and Taiwan were first located on coastal sites. In contrast, the presence of cancer-causing nuclear fission isotopes cesium-137, strontium-90, and iodine-131 should be checked before the initial batch of water is released. These isotopes deposited into the Fukushima waters during and shortly after the 2011 disasters are responsible for the radioactivity in seafoods and subsequent fishing bans. Yun po naging dahilan ng may mga radioactive sa mga seafoods at saka pagkakaroon ng fishing ban. Ito daw po yung sa 2011 disaster, yung tsunami. Galing naman kay Professor Tom Scott ng University of Bristol. From my viewpoint, this indeed the technically correct decision. Other alternatives were examined, much as borehole injection, continued storage, etc. But ultimately, this is a situation where the actual quantity of tritium being discharged per liter of water is incredibly low, and hence the risk posed to the environment and people is incredibly low. When released into the Pacific, the tritium is further diluted into a vast body of water and would quickly get to a radioactivity level which is not discernibly different from normal seawater. Hence, it poses a very little risk, and the risk itself decreases with the time due to the relatively short radioactive half-life. Yung po ang sabi niya, negligible din daw po. Galing po ito sa University of Adelaide. I would like to reiterate that the release of tritium from nuclear facilities into waterways has and is undertaken worldwide with no evidence of environmental or human health implications. I welcome the news about the impending release and support Japan's decision to commence disposal and believe they have a robust radiation management plan that has been approved by the IAEA, the Japanese NRC, as well as the other radiation protection agencies worldwide. Sa ating pong closing, naririnig pa lang natin ang salitang nuclear ay natatakot na tayo. Lalo na nangyari sa Japan noon na nuclear bombing sa Hiroshima at naging epekto nito. Tapos ngayon naman, malalaman natin na magtatapon ng nuclear waste ng power plant sa Pacific Ocean sa ating pinakamalaking bodies of water. Kahit na sinasabi na eksperto na negligible ang impact nito sa ating kapaligiran, ay hindi pa rin tayo napapanatag, pati ang ating mga kapitbahay. Sapagkat ano na mangyayari sa mga seafoods, isda at iba pang nakukuha natin sa Pacific Ocean dahil marami ang umaasa dito. Di lamang sa hanap buhay kundi sa pagkain. Dahil sa nasabing pagtatapon ng Japan ay sinabi ng China sa Japan na kung naiinuman tubig, bakit hindi nila ito inumin? Tama nga naman, di ba, ang komento ng China, kung safe ito itapon, bakit hindi nila ito i-recycle at kailangan pa ba nilang ipunin ito mula ng 2011 at paabutin pa ngayong 2023? At isa pa sa naging masamang epekto nito ay ang pagkakaroon ng hoarding at shortage ng asin sa China dahil sa napabalitang pagtatapon ng Japan ng nuclear waste sa Pacific Ocean. At nagdeklara ng import ban ng China sa lahat ng aquatic products na manggagaling sa Japan. Kaya kawawa na naman ang mga hanap buhay ng mga Hapon. Hindi lang po ay yung mga nakatira din po sa China, yung mga umaasa din po sa mga seafoods na magagaling sa Japan. Meron pang ibang paraan para sa mga disposal waste ng nuclear plant, subalit ang pagtatapon sa dagat ang kanilang pinili at ito ang pinakamadali. Yan po ay ang pag-uusapan po natin sa next natin na episode
ang iba't ibang paraan ng pag-dispose ng nuclear waste. Ano po ang inyong masasabi sa pagtatapon ng nuclear waste ng Japan sa Pacific Ocean? Pabor po ba kayo o hindi? Kahit sinabi na ng mga eksperto na no evidence of environmental or human health implications, i-comment lamang po sa ibaba. At kung nagustuhan ninyo po ang ating pong topic ngayon ay inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe, like at share sa ating pong channel. Ako po ay lubos na nagpapasalamat at malaking tulong po ito. Ingat po kayo lagi at bye-bye.